My brothers and sisters in faith, good morning. Good morning, Father. Isa sa mga bagay na minsan ay nagpapasama sa ating kalooban sa buhay ay tawag nating ingratitude. No? Kapag nakaranas tayo ng ingratitude, usually, ang nagiging pakiramdam natin ay sumasama ang ating kalooban. No? Naiinis tayo at minsan nagtatampo tayo o kaya minsan nagkikimkim tayo ng hinanakit sa iba. Attitude, malamang. No? Bakit? Ano bang ibig sabihin ng ingratitude? No? Ano bang ibig sabihin ng ingratitude? Ingratitude means kawalan ng utang na loob. Ingratitude means hindi pagkilala ng utang na loob sa iba. It means hindi pagtanaw ng utang na loob sa kapwa, lalo na sa Diyos. Noong tay itong si JB, mapalad siyang nakapasok ng langit. No? Kaya natuwa siya. At bago pa man lamang siya sa langit, ipinasyal siya ni San Pedro sa iba't ibang lugar sa langit para hindi siya manibago. At salip, masanay na siya doon, no? Sa bago niyang tahanan. Kaya una, dinala siya ni San Pedro sa isang lugar, no? Kung saan nagtatrabaho yung mga anghel ng Diyos. Una, pumasok siya sa isang malaking silid, no? At doon na yung napakaraming anghel, no, na nagtatrabaho, no? Abalang-abala sa kanilang mga gawain. At halos, no, wala na silang pagkakataong magpahinga pa, no? Hindi sila makaugaga sa kanilang trabaho. Kaya nagtanong si JP, no, San Pedro, ano pong ginagawa ng mga anghel? No? Ang sabi ni San Pedro, ang silid na ito, no, ito ang silid kung saan ang lahat ng mga kailingan mula sa lupa ay tinatanggap, sinusuri, at binibigyang tugon. Maya-maya, isinama siya ni San Pedro sa kabilang silid. No? Ang silid na ito ay mas maliit ng kaunti, no, kaysa unang silid na kanilang pinasok. Pero, napakarami pa ring anghel ang naroroon, no, at abalang-abala rin sa kanilang mga gawain. No? Ano naman ito? Tanong ni JB kay San Pedro. Dito, tinatanggap ang lahat ng mga reklamo ng mga tao mula sa lupa. Ganun ba? At nakita ni JB na napakarami palang reklamo ang mga tao sa lupa. Maya-maya, sabi ni San Pedro, tara, punta tayo sa pangatlong silid. No? Pagdating doon, nagtaka si JB. No? Dahil may kaliitan ang silid na pinasok nila. At kakaunti lamang yung mga anghel na naroon. No? At parang halos walang ginagawa ang mga anghel. Naghihintay lamang ng mga gawaing ibibigay sa kanila. Kaya nagtanong si JB, ano naman ang silid na ito? No? Sabi ni San Pedro, ito naman ang silid kung saan dumarating ang mga pasasalamat ng mga tao mula sa lupa. At doon na-realize si JB na napakaraming kailingan, napakaraming reklamo mula sa lupa
ngunit kakaunti lamang ang marunong magpasalamat sa Diyos. Mga kapatid, ganito rin ang naging karanasan ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Ilan nga yung gumaling? Ilan nga yung lumapit kay Jesus upang magpagaling? 10. No? Subalit isa lamang, no? Isa lamang ang bumalik upang magpasalamat at magpuri sa Diyos. No? At ang taong ito ay isang Samaritano. Ibig sabihin, banyaga. Pag sinabing Samaritano, hindi siya nabibilang sa bayan ng Israel. No? Outsider siya. No? Kaya, ang tanong ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, where are the 9? Why is it that only one came back to thank God, to praise God? Mga kapatid, sa misang ito, inaanyahan tayong matutong tumanaw ng utang na loob sa Diyos, na tayo matutong magpasalamat. At bakit? Dahil unang-una, ang lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Ang ating buong pagkatao ay mula sa Diyos. Kahit nga yung ating iral, ito ay dahil sa Panginoong Diyos. Kaya, isa at una sa pinakamahalagang aral na mapupulot natin dito ay let us learn to thank God always. Always. No? Tumanggap naman tayo ng napakaraming biyaya, pasalamat. Tumanggap tayo ng kaunti, pasalamat pa rin. Nakaranas tayo ng kahirapan, mga pagsubok, pasalamat pa rin tayo sa Diyos. Maganda man yung naranasan nating mga maganda man o hindi maganda, yung ating naging karanasan sa buhay, pasalamat pa rin tayo sa Diyos. Sapagkat yan ang naging halimbawa ni Apostol San Pablo sa second reading. No? We have St. Paul encouraging Timothy to be faithful to the Lord, no? Even in times of persecution and difficulties of life. No? Kayang-kayang sabihin ni San Pablo yan dahil nga kahit nga siya sa mga oras na yon ay nasa piitan. Kahit na nga siya ay nakakulong, that did not hinder him, no, to continue proclaiming the Word of God, proclaiming the good news of the Lord. No? Ang sabi nga niya, oo, kaya ninyo akong pusasan, ikulong, pero hindi ninyo kayang pusasan o ikulong ang salita ng Diyos. You cannot change the Word of God. No? Kaya si San Pablo, sa kabila ng kanyang naging kalalagayan, patuloy pa rin siya nagpapasalamat sa Diyos. Gratitude, no? Gratefulness. No? Because gratitude transforms faith into worship. Secondly, faith requires humility. Faith requires obedience. Faith requires action. No? Kaya narinig natin sa unang pagbasa si Naaman. Bagamat siya'y banyaga, hindi siya nabibilang sa bayan ni Israel, naglakas loob siyang humingi ng tulong sa propeta ng Israel. No? Kay Elisha. At tinulungan naman siya. At sinabi sa kanya, sige, ganito gawin mo, pumunta ka sa ilog ng Jordan. No? No? Basain mo yung sarili mo, ilubog mo yung sarili mo 7 beses at gagaling ka. No? Sa simula, parang nagdududa siya. Kasi sabi niya, bakit Jordan? Napakarami namang magagandang ilog sa Syria, sa lugar nila, na pwedeng ipagmalaki. Anong meron dyan sa Jordan?
Pero sabi ng kanyang alipin na nabibilang sa bayan ng Israel, Panginoon, sumunod na lang kayo. Kung sinabi yan ng propeta, sumunod kayo. At siguradong may mapapala kayo. Kaya itong sundalo, commander of an army, humbled himself. He became obedient to the prophet. Kaya nagpunta siya sa Ilog Jordan. At 7 beses niyang inilublob yung kanyang sarili sa tubig na iyon. At yung kanyang balat, ang ganyan tulad ng balat ng isang sanggol, isang bata, gumaling siya. Because faith requires humility. It requires obedience, leading to action. Yan ang naging karanasan ni Eman. Kaya thankful siya. No? Bumalik siya kay Elisha. Nagpasalamat siya sa Diyos sa bayan ni Israel. Kumuha pa siya ng lupa na mula sa bayan ni Israel kasi para sa kanya banal ang lupang iyon. Sapagkat sabi nga niya, wala na siyang ibang sasambahin kundi ang Diyos ng bayan ng Israel. No? Walang ibang Diyos na makapangyarihan sa balat ng lupa kundi ang Diyos ng bayan ng Israel. Kaya ganun din nangyari sa ating ebanghelyo ngayon. Lepers, the 10 lepers were proceeding according to the words of Jesus. Kasi ang sabi ni Jesus, sige, kung nais yung gumaling, no, magpunta kayo sa sacerdote at ibigay ninyong palatandaan na kayo gumaling na. At ang sabang silang naglalakbay, unti-unti silang gumaling sa kanilang karamdamang ketong. No? So makita natin dito, dahil sumunod sila sa salita ni Jesus, sila'y gumaling. No? Faith requires humility and obedience. Naging masunurin sila. Third, God's grace is for everyone, even those considered outsiders. No? Ito yung maganda dito sapagkat dito tinuturo sa atin na ang biyaya ng Diyos, ang grasya ng Diyos ay para sa lahat. No? Kumbaga, ang biyaya ng Diyos ay unlimited. No? Kabahagi ka man ng bayan ng Diyos o hindi, pwede kang tumanggap ng biyaya ng Diyos. No? Para sa lahat ang biyaya ng Diyos. No? Mayaman ka man o mahirap, para sa lahat. No? Matalino ka man o hindi, para sa lahat. Kristiyano ka man o hindi, para sa lahat ang biyaya ng Diyos. Manalig ka lang sa Panginoon. Yan ang mahalaga. No? Kaya si Naaman, the leper, and the Samaritan leper were healed. All because they believe, they trusted in God. No? Kaya napakalaga ng ating pananampalataya sa Diyos. No? At sa paglipas ng panahon, dapat dumago ang ating pananampalataya. And fourthly, we are invited to live in the Eucharistic way. No? Alam naman natin na ang ating Santa Misa ay tinatawag nating banal na Eucharistia, no? The Holy Eucharist, no? The holy sacrifice of the Mass, no? Kaya pag sinabing Holy Eucharist, no, yung ating Santa Misa, yung ating sinisimbahan, no, it comes from the Greek word Eucharistein, ibig sabihin thanksgiving. Kaya pag tayo nagsisimba, ibig sabihin, nagpapasalamat tayo sa Diyos. We celebrate the Holy Eucharist, who is Jesus. Kaya mahalaga na ma-realize natin ito sapagkat ang taong ibig sabihin kasi nito, kapag tayo laging nagsisimba, ibig sabihin, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kung lagi tayo nagsisimba, ibig sabihin,
marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa Panginoon. No? And so let us make thanksgiving part of our daily prayer, no, to God. No? By praying often and by going to the church, participating in the Holy Mass. And finally, spiritual wholeness matters the most. No? Oo nga, gumaling si Naaman physically, pero eventually, gumaling din siya spiritually. At yan ang mas mahalaga. No? Kaya, dahil dito, nagsimula na siyang sumampalataya sa Diyos ng bayan ng Israel, sa tunay na Diyos. Ganon din yung Samaritanong gumaling. Sa simula, naramdaman niya na gumaling siya physically. Kaya natuwa siya, nagpuri siya sa Diyos, nagpasalamat, bumalik siya kay Jesus. Sinamba niya si Jesus. At doon sinabi ni Jesus sa kanya, "Stand up, your faith has saved you." In other words, hindi lang siya tumanggap ng biyaya ng kagalingan physically, but tumanggap din siya ng biyaya spiritually. Dahil sa oras na yon, iniligtas na siya ni Jesus. Spiritual healing. Kaya mga kapatid, sa buhay natin bilang Katolikong Kristiyano, no, we must always seek Jesus, not only for healing or for help, but to have a deeper relationship with Him, so that He may bring us to the salvation of life, to the holiness of life. Kaya lagi po nating tandaan, ang taong laging nagpupuri at marunong magpasalamat sa Diyos ay mas lalo pang pagpapalain ng Diyos. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Our Lady of Pilar, pray for us. Jesus with Mary, I trust in you. Amen.